Thank God it's Friday. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Radyo Mon, Jenny Pahilangan. Ito pong Usapang Batas with Attorney Rene Bueno. Partner, Attorney, good evening. Magandang gabi sa iyo, partner, at sa ating mga kayubi dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Oo May mga nga. nakikinig pala sa atin dito sa ibang bansa. Oo. Sa Amerika, sa Saudi, sa Middle East, at sa Japan and Hong Kong. Oo, international tayo. Oo, international Attorney tayo. Rene. Oo. Ayan. At sina Addictus Rex, sina Maestro Piano, Edina Jones. Ayan. Mamaya ho may mga bibigyan po ng kasagutan si Attorney Bueno, ang ating po nga usapang batas sa mga lumalapit, no, Attorney? Oo, yung kagabi pa lang mga bumabati sa atin na galing sa ibang bansa ay may mga kanya-kanyang palang problema. Naku At po. pagkatapos natin dito ay nagpadala ng message sa akin sa Facebook at kung pwede daw ay talakayin natin ngayon ang kanilang mga personal na problema. Wala naman silang demensya. Yun lang. Uy, Wag lang silang nakita ko yung post mo early this morning, Attorney Bueno, ha? Oo. Alam mo yung naging ground ni Attorney Kaufman kay Duterte. Diba? We discussed that 2 weeks ago na ginawa nga lang nating biruan dahil ang sabi natin dalawa ay ang mga abogado ngayon mukhang ginagawang ground for yung pagiging makakalimutin, yung dementia. Dementia. Oo. Mamaya bigyan mo kami ng konting dyan, pahapiyaw, Attorney Bueno. Paano mga kasama, live na po kami sa Usapang Batas. Partner Attorney Bueno, live na po tayo sa Facebook, YouTube, TikTok at X, yung dating Twitter. Paki-like and share nyo na po yung aming programa, Usapang Batas ngayong Friday. Sa iba daw, sabi ni Mylene, it's payday. Ano ba pecha Friday ngayon? payday, it's 12. 12. Oo. And tomorrow, no, Buti birthday. kayo may payday. Oo. Ako nagpapasweldo sa mga empleyado. Oh, sana all. Di ba? Mas mapalad ka. Attorney, di ba? Ikaw ay Ganun, nagpapasweldo. ako Oo. Ayan. At syempre, happy Friday sa inyong lahat. Ang Pangulo kanina, Attorney, bago tayo dumakot dun sa discussion natin, because Friday naman, medyo on the lighter side tayo, ay maraming kumain sa Malacanang. Oo nga, Nag-blow out. inopen niya ang Malacanang. Para sa mga senior citizens at Correct. mga kabataan. Oo. Kahit pa paano, parang blowout yata niya yun. At kanina si Radyoman Chanel, meron siyang video sa DZXL News po, mga kabataan. Mga bata ang kanyang in-entertain Bumati ng doon. happy Nakasakay birthday. siya sa golf cart Oo. kanina. At kagutuman ay mawala daw ang kanyang birthday wish. Kaya lang, diba? sa kabila ng kanyang selebrasyon, ng kanyang kaarawan ng kanyang ama, di ba? Oo nga. Bukas, ay dito sa kabilang parte ng ating Metro Manila, ay mayroon naman mga kilos protesta. Oo, pala, Sa UP. UP, dyan sa Senado, may nag-rally. Supposed to be yung mga nag-rally sa UP, dapat papunta ng Kongreso yan eh. Oh, meron pa ako nakitang eskwelahan, parang, hindi nila tinapos yung walk out ba? Is that exact word? That is UP Diliman. Yeah. Nag-walk out lang sila Nag-walk pati out. yung mga And they're wearing instructors black nila. pala, Sabi karamihan. nila, Black Friday daw ngayon. Oo. At kanilang Ano pa pinaglalaban nila, Attorney? kinokondena nila yung widespread corruption in the Corruption. government ngayon. Kaya lang parang may napuna ako doon sa balitang napanood ko kanina Oo. sa DZXL na kung saan ang mga kabataan, ang mga estudyante ay isinisigaw ang pagbibitiw sa tungkulin ng ating Pangulong President Marcos Jr. Naku, kasama ba yun? Which I think is, pardon me pasensya na po doon sa mga nagpo-protesta. Palagay ko hindi po tama na ipanawagan ninyo na ang Pangulo ang siyang mag-resign sa kanyang katungkulan. Sapagkat kung tutuusin ang ating pong Pangulo ang nanawagan nung siya po ay nagkaroon ng State of the Nation Address last July, na kung saan sinabihan niya ang mga corrupt officials na mahiya naman kayo sa taong bayan. Oo. Pero sa pagkakataon na to, parang unfair naman na siya yung sinasabi at sinisigaw ninyo na mag-resign at magbitiw sa kanyang tungkulin. Mas maganda siguro fokusan natin sino ba yung mga government officials ngayon na involved sa corruption. Let's focus on that. Focus tayo doon. Yun ang ipanawagan ninyo. Sino ba yung nagkamal ng bilyon-bilyong
pondo na ninakaw sa treasury natin. At ngayon nga ay may mga ebidensya na kitang-kita, no, kulang na nga lang isampahan ng demanda ito sa mga appropriate government offices. Dapat 'yun ang ipanawagan natin. Huwag yung Marcos resign. And then because of this, our topic would be what would be the effect of this if you will call for the resignation of President Marcos? Oo What will nga. happen? Ito, di ba? Di Ayan, ba? oh. Parang hindi siya tama. Ano nga ba, Attorney Bueno? Kasi ganito yan, nakalagay po sa ating saligang batas. No, that in case of death, removal from office, which is impeachment, Okay. resignation, disability, permanent disability on the part of the president, the one who is next in line sa succession is the vice president. Opo. Okay, so if ever that President Marcos will resign, who will be the next president? Of course. Of course, The vice. according to the Constitution, Oo. it is going to be the vice president. Ang problema dito, may issue rin ng corruption sa vice presidente. Oo. So, nasolve ba natin yung problema, mga kababayan, mga kayubi? Wow, magaling ang iyong ano dyan, Diba? pag-aanalisa. Hindi natin Attorney. masosolve, hindi natin mabibigyan ng lunas ang ating problema sa malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Sapagkat ang imahe din ng pangalawang Pangulo, ayon sa mga balitang ating nakikita, may bahid din ng korupsyon. So ano mangyayari dito ngayon? So sa tingin ninyo, na-solve ba ang problema? Hindi rin. Di ba? And even the Congress and the Senate din, di ba? May mga pangalan na May nababanggit. bahid din. Sa ilang miyembro ng Senado, binabanggit din ang mga pangalan ng ibang senador. Sa Kongreso, ganun din. So, hindi ito yung tamang paraan upang masolve ang problema. Ngayon, mag-focus muna tayo kung sino talaga yung nakikita natin sa ngayon na meron tayong matitibay na ebidensya, pagtuunan natin ng pansin. Yung mga government officials and the private individuals in conspiracy with these public officials na ninanakaw ang pondo natin. Huwag nating ituro muna yung tao na siya nga nagpasimuno na linisin yung marurumi na yan sa ating sa pamahalaan. Pagkatapos ang lalabas ay siya pa yung paalisin natin. Parang hindi yata makatarungan ang ganyang klaseng hakbang. So, ang focus kasi natin, Attorney Bueno, partner mga kayubi, is yung graft and corruption. Yung graft and corruption. Paano natin papanagutin? Paano natin papanagutin niya sa Senado? Yung mga senador na i-involve, di ba? Harap-harapan. Okay na lang sana kung inumpisahan yung proyekto pero substandard Pero dito sa kaso na to, guni-guni lahat ang proyekto, lahat ghost projects, halos lahat. So ibig sabihin, yung pondo talagang kinuha lang nang walang pinagkagastusan tungkol sa flood control. So garapalan tong nangyayari na to. And then this is the time for us to support the government officials na talaga namang gustong tanggalin ang korupsyon sa ating pamahalaan. Kung yung mismong namumuno na para simulan ng pagwawalis sa mga corrupt public officials, ang siya nating ipapanawagan na umalis sa pwesto, sino pa mamumuno sa atin na linisin ang ating pamahalaan? Di magka-leche-leche na tayo. Huwag nating gagayahin ng Nepal. Huwag nating gagayahin ng Indonesia. Malaki ang kaibahan sa Nepal, malaki ang kaibahan sa Indonesia, sapagkat dito sa Pilipinas ang nananawagan ng isang ng hakbang para tanggalin ang mga korap, yung presidente natin. Kaya sabi ni Call 45, lahat naman daw, Attorney Bueno, may bahid di ba? Lahat may bahid naman di ba? So, kung gusto nyo talagang palitan lahat yan, let us rally to revise the 1987 Constitution. Outdated na yan no? Baguhin natin. Kayo ang mag-propose. Tumakbo kayo mga delegates sa Constitutional Convention. Kasi ang daming dapat baguhin. Ang daming dapat baguhin Palitan natin yung sistema ng gobyerno. Tanggalin natin yung mga trapo. Tanggalin natin yung mga nasa family o political dynasty. Yung paggamit sa maling paraan sa pagkandidato using the party list system. Tanggalin natin yan.
maraming dapat tanggalin sa ilalim ng ating saligang batas. Mhm. So ipanawagan natin, magkaroon tayo ng revision of the 1987 Constitution, not to call for the resignation of public officials na nangunguna para tanggalin ang korupsyon. Hindi mukhang I do not agree with that partner. Oo. Siguro sa isang banda, Attorney Bueno, papanagutin. Papanagutin. Diba? Kung sino yung mga... Sino yung corrupt? Oo. At sabi nga, ilaan yung pondo sa tama. Sa tamang paraan na edukasyon. pakikinabangan ng Oo. taong bayan. Oo, kasi kanina. Attorney Bueno, yung VP ng Ghost din sa HOR budget hearing, ayun ang bilis natapos. At yung nabanggit naman yung hindi masagot-sagot ng Confi at DepEd funds kung saan napunta. Yun na nga. Biro mo kahit isang representative coming from the office of the Vice President, walang pumunta sa budget hearing. Ano yan? Ano ang pinakikita niyan? Akala ko darating si Walang dumating Vice kahit President. isa eh. So, it only shows that how irresponsible these public officials are. Oo. Irresponsibilidad Tama mo nga yan, naman, kung sasabihin nyo, resign. Resign, Marcos, tapos yung papalit. Mas may kinakaharap pang ngayon. may kinakaharap siyang mga kaso. Oo. Diba? Na hanggang ngayon hindi niya sinasagot. Oo. At hindi niya hinaharap ang problema. Tapos siya yung gusto ninyong ipalit. Ano na lang mangyayari. Sabi ni sa Dance bayan. Abigan, Attorney Bueno, wala tayong choice ngayon kundi panatilihin ang suporta sa Pangulo. Dahil kung siya ang mawawala, lalo tayong magkakaproblema. Sa kamay ng bise, ginagamit lang ng mga DDS ang galit ng mga tao. Nakadismaya. Yun yung sinasabi ninyo kagabi, Attorney Bueno. we were discussing wag about niyong that. gamitin itong pagkakataon na to, itong oportunidad na ito na yung galit sa Pangulo. Oo. So, Oo. kasi ang mangyayari dito, kapag ang mga estudyante lumabas sa kalye, Gen Z yan. Oo, yung mga Gen Z na yan, definitely may mga oportunistang magte-take advantage of the situation. Oo. Na kung saan makikihalubilo sa mga kabataan na nagpo-protesta at sasamantalin ng pagkakataon at isisingit dyan Marcos resign. Hindi natin alam na yan ay kabilang sa isang grupo na merong sariling interes na sila naman ang uupo Oo. para mabura ang kanilang mga kasalanan na kanilang ginawa nitong nakaraang mga taon. Oo. Sabi ni Mario Nanale, Attorney Bueno, may magsalita po doon. Hindi na daw po pinapunta yung mga staff kasi wala naman daw yung VP. Sino daw sasagot sa tanong sa Tuesday daw po? Alam mo, Pupunta ang kahit VP. wala ang Vice President, dapat nagpadala yung Chief of Staff nandoon or anybody who is qualified to represent the Office of the Vice President. Alam mo, when I was still with the Office of the Vice President, we are under an agency under the Office of the President. Kapag hindi makaka-attend yung aming head, yung chairman and the other commissioners, it is the responsible officials, yung mga head of the departments, ang pinapupunta sa Kongreso upang depensahan ang yung budget proposal. Ganon din naman sa Office of the President. Of the President. Hindi mo kailangan yung Vice Presidente mismo umatin dyan. Magpaating ka ng representative na qualified to justify the budget proposal na inendorso mo sa Department of Budget and Management. Okay. Oo, not necessarily it is the Vice President. Oo. If you are a responsible public official, dapat ginagawa mo yon. Hindi pwede na walang atin kahit isa. Oo. So paano mo paglilingkuran ng bayan pag ganyan? Oo. Na ultimong mismong sa pagpiprepara pa lamang ng pondo para sa taong bayan ay hindi mo na hinaharap. Oo. Paano mo ma-perform yung functions mo pag ganyan tapos sisisihin mo yung administrasyon? At ipaalala lang po natin, edukasyon po ang isa sa dapat may malaking budget. Oh yeah. Attorney Education and Bueno. health. Kalusugan at Kalusugan. edukasyon. Oo. Kaya, paano yun? Diba, attorney? Tuesday daw po pupunta yung VP nila. Sige. Tingnan po natin, Attorney Bueno, for the past few days, lagi natin pinag-uusapan yung mga nabanggit na mga pangalan ng mga congressman, ng dalawang senador, no? Pero ito, Attorney Bueno, still giving them the benefit of the doubt, hanggang hindi naman napapatunayan, wala naman silang Wala, because of the panagutan. presumption of innocence is still there. Correct. No, walang pananagutan pa yan. Paano ngayon, nabibigyan na sila ng paghuhusga
ng ating mga ilang kababayan, no, sa social media Itong mga platforms. senador at kongresista. Oo, kongresista, na ang tingin sa kanila ngayon ay parang Ganito yan eh. mm, Kasi sila ay naharap sa isang pagsubok, no, sa kanilang katungkulan. Dapat sagutin nila ng direkta yung mga ibinibintang sa kanila tungkol sa graft and corruption. oh, At kung ako ay isang senador at ako'y pinagbibintangan na gumamit ng malaking pondo ng flood control program, hindi ako sasali. Mag-i-inhibit ako sa isang investigasyon na kung saan nadadawit ang aking pangalan. Pangalan, At ako'y magbo-volunteer kung sino man yung independent commission na yan na kinreate ng presidente. Imbestigahan niyo ako. Dahil malinis ang konsensya ko, wala akong ginagawang masama, oo. ilalatag ko lahat. Andiyan dyan yung record ng aking opisina. At lahat ng pwedeng testigo na kuhanin nyo at haharapin ko lahat ng testigo. Hindi ako magtatago sa dilim. Sana ganun. Dapat ganun ang ginagawa. Oo. Hindi yung may tumistigo laban sa iyo, may nagwi-whistleblower, tapos pinakukulong ninyo. Di ba? Ano nangyari kay Bryce Hernandez? Although we do not side with this DPWS engineer na pagbibintangan talagang nangupit ng ilang daang milyong piso Oo. sa pamahalaan sa DPWH. But we do not also agree with the decision of the Senate and the Congress to send this person to the city jail because that is in violation of the fundamental rights of the district engineer. That is not the proper way to do it na i-detain mo siya sa city jail. Ang tanong ngayon dito, does the Senate have the power and authority to send someone to city jail? No, it does not have that kind of power. Only the court, only the court can send a person to jail after trial. Wala namang trial, attorney. Wala Walang namang ganun. prosecution, walang trial, walang judgment of the court, but you sent the person to jail, and that is legally not allowed under our present legal system. Yun. Sabi ni Dance Abigan, Attorney Bueno, Radyo Manjani, walang masama kung magpahayag ng damdamin sa rally. Pare-parehas tayong kinukundina ang korupsyon. Yeah. Pero kung mag-arali ka tapos may maglalabas ng banner na bring him home, uwian na yan, iba na yan. Yung nagagamit nga di ba? Nagagamit yan. So, Oo. bring him home. Alam nyo, sa totoo lang, Oo. legally speaking, the present government has no power to allow the former president to go home kasi it is no longer within the jurisdiction of the Philippine government to give an instruction na papalikin niyo yan. Okay, Because the attorney. case of this former president is already within the jurisdiction of the International Criminal Court. Hindi natin pwedeng pakialaman yan. Nasa kanilang jurisdiction yan. Bakit nyo sinasabi sa pamahalaan na bring him home? That is not legally correct. Wala sa atin ang Wala sa atin yan. Pumunta kayo sa The Hague tsaka sa Netherlands. Doon kayo magsisigaw ng bring him home. Ang layo. Ay, mahal ang pamasahe. Oo. Ang layo, partner. Ayan. Diba? Kaso, attorney, sabi ni Simple Man, wala silang konsensya. Congressman Romulo willing palabas ng SALN at waiver sa bank account. Yes, that is the best thing to do, no? Kasi kung ganito, ikaw ay akusado. And the first step para idemanda ka ng ating pamahalaan kung may ginagawang kalokohan, labas mo yung statement of asset and liabilities and net worth mo. And then, sign the waiver of bank deposit. Yung dalawa na yan. Diyan mo makikita kung talagang in good faith at malinis ang konsensya ng isang government official. Ito SALN ko, ito waiver ko of my bank deposit. Imbestigahan nyo ko. Lahat yan i-waive ko. At dyan mo mapapatunayan na ang isang tao na public official ay walang ginagawang kalokohan. Ngayon, ang hamon natin dito sa mga senador at sa mga kongresista, ilabas nyo SALN nyo, mapumirma kayong lahat ng waiver of rights dito sa bank deposits ninyo. I-open nyo lahat. And then, maniniwala kami, wala kayong kasalanan. And then, allow this person, sino man yung nagtetestigo laban sa inyo, sige, pagsalitain nyo hanggang matapos yan. Pagsampahin nyo ng kaso sa hukuman. Kung kayo ay naniniwala naman na wala kang ginawang masama, ang daling mag-prove sa korte if you are really innocent of the crime being accused sa'yo. Nako.
Medyo mabigat-bigat yan, Attorney Madaling, Bueno. alam mo, simple lang ang legal system natin dito. Kapag ikaw ay akusado, nag-commit ka ng isang krimen, ikaw ang inaakusahan. Pero sa tingin mo naman at sa paniniwala mo, wala kang ginagawang kasalanan. Sige, haharap ako sa korte. Kahit anong klaseng ebidensya i-fabricate yan laban sa akin. At the end of the day, mapapatunayan ko yan na wala akong ginawang krimen or kasalanan. Oh, that's the best thing na pwede nilang gawin. Kahit mag-fabricate yan, kahit magbuhol-buhol pa yung mga ebidensya ninyo. Kapag ang kliyente ko, palagi mo may kliyente kong inosente, magsama-sama na kayo lahat, abogado. Basta inosente yung kliyente ko, kaya ko ipanalo to. Kahit 100 pa yung testigo ninyo. Sabi ni Maylin, patay na tayo na Attorney Bueno. Mag-waiver na yung mga yan. Hehehe. Diba? Attorney Bueno, on the other side naman of the story, ang sinasabi ni Kaufman, dementia, hindi na, isa sa naging dahilan, bakit yung hindi magkakaroon ng pagdinig, hindi na maalala ng Pangulo. Hindi na daw niya pamaalala sino yung mga dumadalaw sa kanya. Hindi na daw ma-recall kung ano yung tunay na nangyari sa kanyang buhay nung siya ay presidente pa. Ngayon kasi dito, hindi naman natin alam kung nung nag-file yan ng motion or petition sa International Criminal Court. ICC, Hindi naman natin nakita kung ano yung proof or evidence na ibinigay niya sa International Criminal Court that will prove na itong dating Pangulo natin ay merong talagang dementia. Siyempre, dapat may medical certificate yan. May medical examination. Yun nga, You need to show to us. If I'm one of the prosecutors then, sasabihin ko lang, kung judge ako doon, sabihin ko lang, sige, present mo sa akin yung medical certificate mo. Yung most recent medical examination tungkol sa utak mo. Kung talaga bang wala ka na talagang utak, ay wala ka na talaga. Maalala, Attorney Bueno. Alam ko wala nang utak eh. Hindi maalala lang, Attorney. Diba? Oo. So kung wala ka na talagang maalala, yun, parang naalala ko tuloy yung kwentuhan natin tungkol doon sa 3 matanda na may dementia. Oo nga. Diba? Nakwento mo yun. Nagpapatimpla ng kape nung tinatanong kung may gatas o asukal. Sabing ganon nagpapatimpla ba ako ng kape? Diba? Mahirap yun. So yun So kung talagang may sakit ng dementia, patunayan ninyo. Medical. Medical yan. Oo. Hindi basta But yung sasabihin. that would be mabigat na dahilan, attorney, sa korte kung mapatunayan ka talaga may. Talaga isususpend talaga yung trial. No? Pero sa kaso nito, alam mo partner, wala pa sa proper trial. Wala si pa. Pangulong Duterte, bakit nila sinasabi na he is deemed to be not fit for trial? Nasa ano pa lang sila, kumbaga dito sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lamang. Why not proceed with the confirmation of charges? No? At kapag na-confirm, saka mo sabihin na not fit for the trial yung dating presidente. There must be something wrong with the procedure in the International Criminal Court. Given the situation, halimbawa hindi yun yung Pangulo, bawas, simpleng mamamayan, may kaso na gano'n, nagka-dementia, pwede nang yun, Attorney Bueno? Pwede nang yung kaso? Patitigil? Patitigil mo kasi the person is not fit for trial. So what will How happen? can you cross-examine? How can you conduct the direct examination? If given, the person cannot recall anything. Yeah, if given that situation na gano'n ngayon mangyari sa Pangulo, babalik siya na ng Pilipinas? Ganun ba yun? Hindi. Ako yun. Utusan ko yun dyan. Sabihin ko, kung ako yun dyan, sabihin ko, i-confine mo yan doon sa Confined. sa ospital nang hindi makaalala ng pangalan niya. Doon? I-confine mo doon sa day hanggang makarecover yan. Ay, hindi pa rin Kasi may makakabalik. mga ospital, di ba, sa dementia, sa New Zealand, number 1 ng New Zealand, na may pinakamalaking rate ng dementia. Kaya maraming ang Pilipino na gustong papuntahin ng mga taga New Zealand na mag-aral ng isang kurso specializing in the treatment of dementia. Lalong-lalo na sa Auckland at sa Christchurch. Napakalaki ng rate ng kaso ng mga taong may dementia sa New Zealand. Because of old age. Not only old age, maniniwala ka ba yung mga edad 30-40 may dementia na dyan? Oh, really? It is because of the environment and the weather. Malungkot ang buhay dyan
Ewan ko lang, may nakikinig sa atin taga New Zealand. Gusto ko pa naman pumunta dyan. Ang When- ganda-ganda dyan. New Zealand. Doon, alas 6, wala ng tao sa kalsada. Oh. When I went there sometime in 2012 or 2013, Oh, wow. when I was part of the state visit of President Aquino, Oo nga, nakita ko nga sa mga TikTok, wala na daw ba? Oo. Wala na daw tao pala. lumabas ako ng alas 6 ng hotel Oo. sa Auckland. Paglabas ko, naghahanap ako ng Starbucks. Sabi sa akin ni street sweeper, "Sir, wala kang makikitang Starbucks na open. Diyan lang sa loob ng hotel." Kasi dito, 6 o'clock pa lang, wala nang tao sa kalye. Oh. Sarado na ang mga mall. Meron lang silang isang araw sa loob ng isang linggo na open ang mall hanggang alas 9 or alas 10 ng gabi. Oo. Pero the rest of the week, sarado na yan 6 o'clock. Sa Canada, ganun din eh. Mataas din ng rate ng dementia. Madami ng... So, ito gusto nilang pag-aralan para makatulong. Ang mga Pilipino talagang iniimbitahan ng gobyerno ng New Zealand na mag-aral ng kurso regarding specialization sa dementia dahil sa lumalaking populasyon ng kanilang tao na may sakit na dementia. Kasi daw puro daw farm lang, animal lang kausap sa mga taga New Zealand, sabi ni Simple Man. Maraming dyan, mas maraming dyan eh, baka kaysa sa tao. Oo. Talaga, attorney. Hindi, maraming baka talaga. Maunlad na bansa. Maunlad naman siya kasi konti lang naman sila. Population. Madaling i-manage and then yung natural resources nila Very beautiful. medyo maganda. So may ganun pala doon na sa dementia. Maraming ngayong inu-introduce na kurso dyan about dementia. Oh. Maraming school ang pinag-open dyan na para pag-aralan mo yung tungkol sa dementia. Dementia. Oo. Okay. So, yun naman sabi. Ano sabi ni Japan? May mga, sabi ni Ate Sergio Iwasa, sa Japan po, marami ding may dementia. Sa Japan din daw. Alam mo yung weather pala, malakas pala epekto niyan sa utak ng tao. Na nagkokos yan ng dementia, depression. Depression. Depression oo. sa Canada kasi pag medyo taglamig na, madaling dumilim, tapos wala yung pamilya, nasa trabaho lahat, yung mga kabataan. Wala kang kausap. Parang malungkot, walang kausap kasi ito kukunti tao eh. So nagiging cause yan ng depression. Okay. Kaya kita mo sa Canada, sila yung bansa na may pinakamalaking rate ng suicide sa mga kabataan. Dementia. Ayun, oo. Ayan. Ayun na napulot siguro ni Kaufman. Hindi ko alam, baka mamaya taga New Zealand yun. Siguro. May nakita nga ako, grabe yung mga comment ng mga netizens eh. 'Di ba? Masakit po, wala pong gamot sa dementia. Oo. Oo. Wala pa ba, attorney? Yun ang hindi ako sigurado kung wala pang gamot. At, Hindi kasi- pero maraming kurso ngayon na inilabas sa New Correct me if Zealand. I'm wrong. Latest natin si Bruce Willis. May dementia si Di ba? Bruce Willis, yeah. Oo. I think sa Sylvester Stallone, I don't know if it's true, no, pero may mga nakita lang ako sa social media platforms, Attorney Bueno, that he's very much willing na kunin si Bruce Willis because very good friend, as in close talaga sila ni Sylvester Stallone, at aalagaan niya si Bruce Willis kasi dapat ang hawak dyan yung may kaalaman talaga, no, sa Alam mo, isa yan kasi dementia. kasi tumanda na si Bruce Willis, baka walang kasama sa bahay, walang kausap. Isa yata yun eh, sa factor. I think nung bata-bata pa siya, parang nag-i-stutter na din siya eh. Oo. Oo. Pero magugulat ka sa New Zealand, mga bata may dementia. Pag wala pa lang yung environment because of the environment din. Baka kasi Actually, wala nang kausap masyado si Pangulo. Oo, kasi na-isolated siya. Oo. Isa yun sa dahilan siguro kung totoo man na may dementia siya. Giving, him the So, benefit of the doubt. Baka naman, Four di ba? corners of the room, tapos wala kang nakikitang tao. Correct. Tapos bibigyan ka lang ng pagkain. Ang lakas makadepress, ang lakas makalimot nun. Oo. No, nawawa. Dapat kasi ang utak mo active. Araw-araw may kausap ka dyan. Oo. Araw-araw, baka mamaya tamad magbasa. Tsaka, yun nga, sabi mo, depression. Depression. Siyempre, madidepress yan dahil sa dati yung sitwasyon for how many years, how many decades na namayagpag siya sa kapangyarihan. Tapos biglang nilagay mo sa isang kwarto na walang kausap. Unless na lang kung talagang katulad siya ng dating katulad ni Juan Ponce Enrile na walang tigil yan hanggang ngayon kahit 100 years old yan, tuloy-tuloy yung pagbabasa ng libro niyan.
So yung utak niya Gumagana. active, gumagana, nakakapag-analyze ng situation. Pero kung yung tao tamad magbasa ng libro, Hindi gumagana, hindi no? gumagana, Oo. tapos nagre-rely lang kung sino yung kakausap sa kanya. Yung kumakausap, wala rin alam. Tapos yung kumausap sa kanya, bobo rin. Naku, patay tayo. Ate Sergio sa Attorney Buena dito sa Japan, hiwalay ang matanda sa pamilya, kaya marami pong nagkakademensya. Oo, yun. Oo. Dumadami yung cases na yan, no? Oo Yung nga. dementia. Dapat Sa ano nga, doon sa investigation sa Senate, napansin ko rin. marami May din, no? May tama rin ng dementia. Minsan sasagutin nila, hindi ko po maalala. Teka po, sa aking pagkakaalala, hindi ko po na maalala Mga ganun. Sa aking pagkakaalala, hindi ko Teka, maalala. hindi ko na po maalala kasi matagal na po eh. Oo. Kasi wala pa ho akong tulog eh. Dapat may soundbite doon sa Senado, kaya sa Congress. Pag nagsasalita na hindi ko na maalala, Your Honor, patutugtugin dapat yung Alaala mo kaya. Ay, naalala ko na po pala. Pwede. Kaya may magpapakita ng yung 1,000 bill. Ganon. Naalala mo na ba? Kilala mo ba to? Oo. Yung nakasulat dito. Ayan, baka mamaya sa kadupangan sa pera, maaalala niya yun. Ang mahirap yung nagfi-feeling ka na hindi mo maalala. Oo, mahirap Diba? Yung yun. nagpapanggap ka na, hindi ko na po maalala eh. Oo. Mahirap yun. Mahirap yun. Nasaan ba ako? Diba? Attorney, may lumapit sa atin kagabi na from Saudi Arabia, no? Yeah, isang nanay. Paki-share sa atin kasi baka problema din to ng ibang mga magulang. No? Andito na kaya siya. Sabi niya kasi siya, babati siya. Pero anyway. Makinig ka ha. Oo. Andiyan dyan na siya at medyo nahihiya. Huwag nating sabihin yung pangalan. Oo, wag na, attorney. Ganito yan. Kasi kagabi ay sumulat siya sa akin at sinabi niya na siya ay isang ina ng 5 taong gulang na bata. Okay. At siya ay nasa Saudi Arabia ngayon. Kagabi nga nakikinig siya sa atin dito sa Usapang Batas. Oo. At hiwalay siya sa asawa. Siya Kasal yung, sila? Kasal sila. Kasal, okay. Siya yung breadwinner pero hiniwalayan na niya ang kanyang asawa. At yung kanyang asawa ay batugan. Sa madaling salita, walang trabaho. Naku po. Okay? Pero nung nasa Saudi na siya, ang nangyari, kinuha yung kanyang anak. Sa custody ng kanyang magulang. Magulang, okay. Pero hanggang ngayon, hanggang kagabi, nung siya ay sumulat sa atin, ay ilang mahabang panahon na hanggang ngayon hindi sinusuli ang kanyang anak na 5 taong gulang. Okay. Sabi niya, attorney, ano ba ang pwede kong gawin? At ano ba ang mga legal na karapatan ko? At ano ang legal na hakbang na aking dapat gawin upang mabawi ko ang aking anak na inagaw na lang bigla at parang may deceit on the part of the father na hiniram kunwari pero after that hindi na isinuli. Ang daming artistang ganyang may problema before, di ba? Oo, sabi ko sa kanya, sige, didiscuss ko sa Usapang Batas Sige, today attorney. ang mga legal na paraan upang mabawi mo ang iyong anak. 5-year-old. 5 years old lang yung anak niya, lalaki. So sabi ko sa kanya, ganito yan. Alam mo, sa ilalim ng ating batas, kapag less than 7 years old yung bata, ang custody ay dapat nasa ina. Nasa nanay. Unless for compelling reasons, may hindi ka magandang ginagawa, o kaya ikaw ay nasa ilalim ng isang environment na hindi ka aya-aya sa mata ng bata, Okay. ay tatanggalin sa iyo ang custody. Pero kung sa sitwasyon mo na ikaw naman pala yung breadwinner at ikaw yung naghahanap buhay at may kakayahan na buhayin yung bata, dapat nasa yung custody ng bata. Okay. Ngayon, yung asawa mo, nahiwalay na sa'yo. Oo. Through deceit, hiniram kunwari, pero hanggang ngayon hindi pa sinusoli sa'yo despite the fact na nagde-demand na yung magulang mo na isoli na yung bata, pero hindi nagparamdam na at hanggang ngayon hindi nagpapakita kung nasaan yung bata. Hindi niya na maano. Oo. So, ang gawin mo dyan ay mag-file ka ng petition sa husgado, sa Regional Trial Court, pwede sa Court of Appeals, pwede sa Supreme Court. Okay. But in this case, I would suggest na either sa Court of Appeals or sa Supreme Court, mag-file ka, kung may abogado ka, sabi mo, mag-file ng petition for the issuance of the writ. Writ na naman tayo, kahapon, writ of amparo. Today,
file ka ng writ of habeas corpus. What is writ of habeas corpus para makita niya yung... Ayan, minsan ginagamit ang writ of habeas corpus ay upang i-produce Yung bata. yung nawawalang bata Oo. na supposed to be dapat nasa custody mo. So yung taong pinagbintangan mo na kumuha sa anak mo ay i-require ngayon ng hukuman na i-produce yung body of the child. No, at bakit justify niya kung bakit nasa kanya yung bata. No, kung hindi wala kang karapatan na pumunta sa yung bata, isoli mo doon sa petitioner yung bata na yan. So kapag hindi pa din siya nagpakita despite the fact na nag-file ka ng petition for the issuance of the writ of habeas corpus, filean mo ng kidnapping. Alam niyo po ito para sa mga magulang na merong rightful custody of their child or their children. Ang sakit naman, attorney. Kapag, palagi mo, in this case, no, kinuha ng magulang ng isang parent, ng ama. At hindi sinole. Tapos wala naman siyang kakayahang buhayin yung kanyang anak. Ito ay, tapos nag-demand ka, ibalik mo yung anak ko. Hindi siya nagbabalik ng anak. Yan po ay pwedeng ituring na abduction, kidnapping. Even if Even biological kasal kayo, father? Kahit kadugo mo yan, kahit tatay ka niyan. Oh, really, Kapag attorney? yan ay hiwalay kayo tapos ang custody, ganito yan. Lalong-lalo na kung may decision ng korte na ang custody of the child should be sa mother. Tapos kinuha mo, hindi mo binabalik, pwede kang kasuhan ng kidnapping yan. Ang isang ama or ina, kahit ina ka niyan, kahit biological parent ka niyan, kapag ganyan ang sitwasyon, pwede kang makonvict of the crime of kidnapping against doon sa batang kinuha mo na although anak mo yan, pwede ka pa ding maharap sa kasong kidnapping. Okay. So medyo mataas ang parusa ng ating batas kapag ganyan, no? Kahit magulang ka yan. Kaya medyo mag-ingat-ingat kayo sa ganyang sitwasyon, lalo na yung ama nito, kung sakasakaling nanonood ka dito ngayon sa usapang batas, isoli mo na yung anak mo sa kanyang ina, no? O kaya doon sa magulang na pinagkatiwalaan ng iyong asawa dati. Kung hindi, pag pinailang kayo ng habeas corpus at hindi ka sumipot sa korte at sinampahan ka ng kidnapping yan, mapupunta ka sa kulungan yan nang wala sa oras. Okay. Hindi mo pwedeng ikatwiran na anak ko yan hindi pa pwede yun. Kidnapping yan, maliwanag yan. May mga tanong din tayo dyan, Attorney Bueno, pero bigyan daan lang po muna natin ang ating balita mula sa ating Radyoman. QCD RRMO nagpapatuloy po sa clearing operations para maalis yung may puno kasi bumagsak sa ilang sasakyan sa kanto ng Matino Street sa Barangay Pinyahan. Alamin nga natin ang detalye mula kay Axel Radyoman 7, Mike Goyagoy. DCXL Radyoman Report. Radyoman Mike. Radyoman Jen, nagpapatuloy itong clearing operation ng mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Barangay Pinyahan sa kanto ng Matino at Matapat Street. Ito'y may kugnayan sa malaking puno na bumagsak sa ilang sasakyan sa kasagsagan kanina ng malakas na ulan. Ayon kay Barangay Chairman Ricardo Villaflor, naganap ang insidente mag-alas 2 ng hapon dahil sa lakas ng hangin, dahilan para matumba ang puno at pabagsakan ang mga dumadaang sasakyan. Ayon kay Villaflor, 3 jeep, 1 tricycle, 1 minibus at 1 kotse ang nadamay sa pagtumba ng puno. Wala naman nasaktan sa insidente at nakaranas lang ng power interruption sa lugar, pero naibalik na rin sa mga samandaling ito. Sa ngayon, tanging ang jeep at minibus na lamang ang sinisikap pa rin maialis sa lugar. Sinabi ni Villaflor na tatagal pa hanggang bukas ang clearing operation para tuluyang mailis yung mga sanga ng puno na ngayon ay change na. Sa ngayon naman ay pansamantalang hindi muna madaanan ang naturang bahagi ng Matino Street. Okay, so maghanap muna sila ng alternatibong ruta, no? Radyoman Mike? Yes, tama yan. May mga nasugatan? Kumusta mga pasahero? Wala namang nasugatan na Radyoman Jen sa mga panahon na yon. Dahil ang wala namang mga sakay, yung mga sasakyan parang nakaparada doon. Yung driver, okay naman. Wala naman nasakyan. Yun lang talaga, kanina sa malakas na ulan. Sige. Maraming salamat, Radyoman Mike.
Yes, mula dito sa Quezon City, Radyo Manchete, Mike Guyabit at RM and DZXL 558. Maraming salamat, pagkalikasan talaga, no, Attorney Bueno, no? Oo. Hindi mo akalain, no? Buti na Puno. lang matino pa rin yung mga tao Oo, dyan ayan sa o, Matino attorney, Street. ayan o. Oo, yung bus. Oo, ayan. So, going back doon, attorney Bueno, halimbawa nasa abroad siya. Nasabi mo dapat below 7-year-old sa custody ng mother. But in the case of the mother, kasi nasa abroad Yes. mag-aalaga mga, Ang nag-aalaga ngayon yung lola at lolo. pwede yun? Pwede naman yun. Yun ang kanyang binigyan ng tiwala, tiwala. Okay. upang pangalagaan yung kanyang anak habang siya ay nagtatrabaho sa ibang Ibang bansa. bansa, oo. So yung kanyang asawang hiniwalayan niya, lumalabas na wala naman talagang kakayahan na buhayin Walang ang trabaho. kanyang anak at baka mamaya may bisyo pa yan. Oo, So oo, therefore, ang asawang babae ang merong karapatan talaga. No, sa ilalim kasi ng family code, basta less than 7 years old. Sa yan. custody ng Custody mother. talaga ng bata, unless otherwise may compelling reason. So, babalik ng bansa natin, magpa-file dito yung mother or paano yun? Nasa abroad siya eh. Kung nasa abroad siya, pwede niya naman na utusan ng kanyang mga magulang na siyang kinuhanan ng bata na mag-file ng petition for habeas corpus at oo. pwede din naman magdemanda yan ng kidnapping kasi Oo. the child is under their custody when he was kidnapped. Kidnapping yan eh. Dapat alam nila yung address nung tatay. Yeah, kaya nga sabi ko kanina kasi yung habeas corpus, you can file it with the regional trial court. Ayun. You can file it with the Court of Appeals and you can also file it with the Supreme Court, oo. Kaya nga lamang kung ipapile mo to sa regional trial court, the jurisdiction of the court is limited. Only within that area. Oo, Palagay kung mo saan sila dito Metro nakatira. Manila. Oo. Metro Manila ka lang. Hindi mo Oo. ma-enforce yung petition, yung writ of habeas corpus. Oo, Paano kung attorney. nakita sa Bisaya yung Kung ama? tinakbo na sa Itinakbo probinsya, no? probinsya. So you Oo. cannot enforce the habeas corpus in the province. So if I were the lawyer of our follower from Saudi Arabia, I would suggest let us file the petition either in the Court of Appeals or in the Supreme Court. Kaya kahit saan mo matagpuan yung bata, Oo. yung writ of habeas corpus is enforceable anywhere in the Philippines. Ayun pala Yun ang technique doon. Kapag Oo. pag RTC lang yan, limited ang enforceability ng habeas corpus. Oo. So, yun pala ang payo natin, attorney. Oo, doon. Bueno, sa usapang Tapos batas. papailin na din ng kidnapping for kidnapping lang pala. Oo. Anong parusa? Mabigat ang parusa ng kidnapping. Umaabot siya ng 20 years minsan. Even pala, no? Kahit na ano, Kahit no? anak mo yan. Ah. Kapag ang legal custody nandun sa ina, tapos kinuha mo ng walang pahintulot at gumamit ka pa ng deceit. No? So pag ginamitan mo ng panloloko, palagay mo ikaw ang magulang nung nasa Saudi. Sabi ko, Ma'am Jenny, kunin ko muna yung anak ko. Ano matawag doon? Manugang. Oo. So, kukunin ka muna. Bakit? Ipapasyal ko lang po. Mamaya ibabalik ko na. So, pero after 1 day, 2 days, 3 days, 2 weeks, hindi mo binalik. That would become qualified kidnapping. And that would serve as an aggravating circumstance. Ibig sabihin, lalong lumalakas na dadagdagan ang kaparusahan sa iyo dahil gumamit ka ng fraud, panloloko sa iyong manugang at kaya imbis na kidnapping lamang, yan ay magiging qualified kidnapping. Naku. Dahil nagtiwala sa iyo yung manugang mo, Oo. ibinigay sa iyo yung anak mo sa pag-aakalang ito ay ipapasyal at pakakainin mo lang sa isang restaurant pero hindi mo sinoli sa tamang oras at panahon. Therefore, the case now is qualified kidnapping. Naku, yun lang, attorney. Yun ang kaya medyo ingat-ingat kayo. Hindi basta inihiram-hiram lang ang anak. Kapag kayo ay may usapan na yan ay nasa custody ng isang ina, ayun, pwedeng kasuhan kanya kapag hindi ka sumunod. Tsaka siguro, attorney, payo na rin sa mga magulang na usapang batas, kung pwedeng mag-usap na lang kayo. Pag-usapan, Oo. wag iniloloko mo Kasi yung magulang. Napakahirap pag
court battle, Attorney Bueno. Magastos siya. Biro mo dito sa kasong binibigay natin sa kanya. Magpapile ka ng petition for writ of habeas corpus. That is a separate professional fee for a lawyer, who will file the case of qualified kidnapping. Oo. So dalawang kaso, dalawa bayad mo. Tapos yung hindi lang yung financially, but emotionally. And, di ba? Oo. Attorney Nagkakaroon ng Bueno. psychological stress do sa parte ng May ina. trabaho pa siya. Nagkakaroon ng emotional, psychological stress sa kanya. So that is also a ground for Oo. damages. Plus the effect dun sa bata. Ba't nyo ko pinag-aagawan? Oo. Yun ang problema dyan. So magkakaroon ng kasong kaso Nang sa mahirap, hukuman yan. no? So, Oo, sa magulang. kasi sabi nga nung iba kapag ikaw kasi nakisama sa isang lalaki or sa isang babae, Naku, yan na tayo, Attorney. pag-isipan mo ng mabuti kung yan talaga ang nararapat na partner mo for life. That's another question. How would you know if he's the one? Addictus Rex, tulungan mo si Attorney Bueno. Sa babae, sa parte ng babae, para malaman mo na siya na si Mr. Right. He's the one. Mr. Right. Yan. Diba? Tingnan mo yung bank account. Diba? Oo Tingnan mo nga. yung bank account. Baka mamaya zero balance na yan. Kaya ako, Kasama pag zero hinahanap ko balance. pa rin si Mr. Right hanggang ngayon Kasi titingnan ko muna yung bank account. Ano bang criteria mo sa Mr. Right? Dapat Katulad din ba kay Kim Chu? ang pamilya niya contractor. Contractor. Saan? Basta, Sa DPWH. DPWH. Number 1, contractor. Contractor ba? Kati na ako magtrabaho, attorney. 3C ba yan? 3C. Number 1C, contractor. Contractor. Number 2C, corrupt. Naku po. Ano yung number 3C? 3C eh. Ano number 3? Ano ba yun? Ano ba naman? At least basta pag di mo na ako nakita rito, si Jenny, nasa na? Hindi na ako Alam mo na, attorney. Nakakita na ako ng Contractor. na corrupt. taga DPWH. Na may kakonspiracy ng isang government official. So 3C yun. Yung 3C. conspiracy with a government official or a lawmaker. Grabe yun. Naku, Ang bigat attorney. ng criteria mo. Yun lang naman para makita ko si Mr. Right, di ba? Mr. Lep yan. Ay, joke lang mga ka-UB Natatawa na kasi. Baka mamaya bukas makalaw may pumunta ditong contractor. Ito ba si Jenny? May daladalang flowers? Pwede. Ang bank account. May IC. Di Tingin mo ba? kaagad. Dapat dollar account. Lumilevel up, attorney. Dollar account wag peso. Wag peso. Kasi may protection pag dollar account Baka ayun. mamaya pag peso account yan madaling ma-freeze yan ng anti-money laundering. Ay, hihiwalayan ko council. kaagad, attorney. At least pag dollar account yan, tapos nasa pangalan ng isang korporasyon, ay hindi basta-basta ma-freeze yan ng anti-money laundering council. That is the law Alam mo yan, Addictus Rex. So, yun ang payo ko sa'yo. Kung may contractor, pinakita sa'yo, ito yung bank account ko. Sabihin mo, ano yan, peso, dollar. Pag peso, no, you're not qualified. I need dollar account. I need dollar. Thank you for that, payo, attorney Bueno. Iba talaga. Naku, 8:52 na. Pero may isa pang lumapit sa'yo, attorney, di ba? Sa Lunes siguro, i-discuss Sige, natin discuss yung natin. sa kaso ng isang lumapit sa atin na may problema sa Piltranco. Taga Bicol labor siya. Kagabi naman. nandito siya dahil nanalo na sila sa National Labor Relations Commission at sila ay may award ng damages. Pero hanggang ngayon ay parang wala pang execution of the judgment at yun ang gusto niyang malaman. So kanina sinubukan kong tawagan yung aking ka-classmate sa law school do sa National Labor Relations Commission. At hindi pa sumagot. Baka sa Monday makausap ko. Kaya sa Monday makinig ka uli para malaman mo kung ano magiging kasagutan at in-email ko sa kanya yung iyong decision ng NLRC about compensation mo damages. Yan, ang tulong naman ng usapang batas. And with that, attorney Bueno, happy weekend everyone. Okay. Naku, ang bilis Monday na tayo. Attorney, may gusto ka pong batiin o pasalamatan? Ayan, Monday wala tayo. Sa ngayon ay ako'y nagpapasalamat sa ating patuloy na pagtangkilik ng ating mga kayubi dito sa usapang batas. Sana sa Monday, sama-sama tayong muli at magkaroon ng munting talakayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa Lunes. Ako po si Radyoman, Jenny Pahilanga. At ako naman po si Attorney Rene Bueno sa
muling pagkikita natin sa Lunes dito sa programang Usapang Batas. Batas. Oras, 8:54.